Kalahating buwan na po ang krisis sa Zamboanga. Ngayong araw, mas pinaigting pa raw ang opensiba ng militar kontra sa mga miyembro ng MNLF Miswari Faction. Sa gitna naman ng kanilang operasyon, natagpuan ang ilang gamit ng mga MNLF sniper. Samantala sa ilang bahagi naman ng syudad, nagsabit ang mga residente ng watawat ng Pilipinas bilang suporta sa ating pamahalaan. Live mula sa Zamboanga, may report si Chino Gaston. Chino? Jessica, nangako ang militar na kaunting panahon na lamang ay makukubkob na nila itong mga nalalabing kuta ng MNLF dito sa Zamboanga City at matatapos na rin ang krisis. Pero kung kailan ito mangyayari, wala pa rin nakakapagsabi. Sa pagbasok na ikatlong linggo ng krisis dito sa siyudad ng Zamboanga, lalo pang pinatindi ng militar ang kanilang operasyon sa mga miyembro ng MNLF Miswari Faction. Sunod-sunod na nagpakawala ng rocket mula sa MG-520 attack helicopter. Tumira. Target daw ng rocket attack ang ilang rebeldeng namataan umano sa Bakawan sa Barangay Mariki. Sa karagatan malapit sa lugar, nagpaputok din ang Philippine Navy. Ang matinding bakbakan ngayon, naganap matapos muling sumiklab ang isang sunog sa gitna ng umiigting na palitan ng putok sa pagitan ng militar at mga rebelde. Sa Barangay Santa Barbara, mayat-maya ang labas-masok ng ambulansya ng militar. Ayon sa AFP, 2 sundalong sugatan sa bakbakan ngayong araw. Umabot na sa 15 sundalo at pulis ang nasawi mula nang magsimula ang labanan. Kaninang umaga namatay na si 2nd Lieutenant Florencio Micael Meneses sa ospital habang ginagamot matapos masugatan sa bakbakan kahapon sa Barangay Santa Catalina. Si Meneses ang ikalawang opisyal ng militar na nasawi sa 15 ng araw na bakbakan. Ayon sa AFP, malapit na raw nilang matapos ang clearing operations lalo na sa Lustre Street kung saan nagkukuta ang grupo ng MNLF sa ilalim ni Commander Javier Malik. Maliit na grupo na lang daw ang kasama ni Malik pero nananatiling delikado dahil nakapwesto ang mga sniper nila sa lugar. There are no indications na nasusuko sila. What we do know is konti na lang ang putok nila for the past few days. Malawak ng pinsala sa syudad. Nang pasukin namin ang barangay Kasangyan, ito ang aming nadatnan. Mga sunog na bahay. Ang iba, pader na lang ang mga nakatayo. Halos lahat tad-tad ng bala. Sa buong lungsod, mahigit 1,000 bahay na ang natupok ng mga sunog. Sa Barangay Santa Catalina naman, natagpuan kanina ng mga tauhan ng Light Reaction Company at Scout Rangers ng Philippine Army ang mag-amang nagtatago sa bahay sa likod ng KGK building, ang baluarte noon ni MNLF Commander Ustad Javier Malik. Mula September 9, hindi na nakaalis ang mga mag-amang Vicente at Elizabeth Climaco sa kanilang bahay dahil sa walang tigil na putukan. Hindi raw sila kumain ng mahigit 1 linggo at tubig lamang sa gripo ang kanilang iniinom. Dapa na lang kami nagdasal. Sabi ko sa tatay, dasal tatay. Sa Santa Catalina rin na-recover ang mga pinaniniwalaang gamit ng mga MNLF sniper. Ang mga bote ng gasolina ito na may mga tali o kung tawagin ay Molotov bomb, ginagamit raw sa pagsunog sa mga bahay tuwing umaatras ang mga MNLF. Pag malaman na namin sir, nagsunog na yan sila. So it's a moment na nagwi-withdraw sa sir. Kami naman sir, hindi kami makapag-push forward sir. Kasi hindi naman namin kaya apoy sir. May mga nakuha ring drug paraphernalia na gamit umano ng mga MNLF sniper para hindi makatulog sa magdamag na pagbabantay. Close quarter combat daw ang nangyayari ngayon sa may Lustre Street. May halos 10 bahay raw ang pinagkukutaan ngayon ng mga natitirang MNLF. Samantala, kapansin-pansin rin na marami ang nagpapahayag ng kanilang nasyonalismo dito sa Zamboanga City. Ang watawat ng Pilipinas nagkalat sa Barangay Santa Maria. Mapag-usali, sasakyan, maging ang ilang bahay. Yung simbolo ng flag na yan na ibig sabihin niya hindi nila kayang kunin yung lugar namin. Dito sa Zamboanga, yan lang talaga ang flag namin. Philippine? Oo, Philippine flag lang, yan lang talaga. Ang 2 batang ito, yellow ribbons naman ang ibinuhol sa kanilang gate kanina. Pahiwatig daw na gusto na nilang manumbalik ang katahimikan dito. Para mag-peace na ang Zamboanga at matapos na ang gulo. Kaya nagtatay kayo ng ribbon? Opo. Para mag-peace. Sa KGK building nga, itinaas na ang watawat ng Pilipinas. Patunay daw na hawak na muli nito ng gobyerno at dina ng MNLF faction.
Kaninang alas 5 ng hapon, Jessica, ay nagkaroon nga ng engkwentro sa pagitan ng puwersa na naman ng MNLF at ng gobyerno dito sa barangay Tugbungan, dito pa rin sa loob ng Zamboanga City na siya namang naglikha ng paglikas ng ilan sa ating mga kababayan doon. Pero sa halip na iutos muli yung sapilitang paglikas gaya ng mga nakaraang araw o linggo, ay nagpasya ang Zamboanga City Government na dagdagan na lamang yung puwersa ng militar at sundalo doon sa lugar para hindi na kumalat ang gulo. Kaunting update lang, Jessica, umabot na sa 15 ang killed in action mula sa panig ng gobyerno, 151 ang wounded in action at sa panig naman ng MNLF ay 105 ang killed in action habang 72 naman ang sumuko o di kaya ay nahuli ng mga otoridad. Pero alam mo, Jessica, umaabot na rin ng 105,000 yung bilang ng mga evacuees dito at wala pang senyales na nababawasan ito sa mga nagdaang araw. Kaya't medyo matindi pa rin ang tensyon dito sa lugar. At sa katunayan, ngayong gabi lamang, dakong 8:45 ng gabi, ay nakakuha tayo ng ulat mula sa Bureau of Fire Protection ng Zamboanga City na nagkaroon na naman ng sunog dito sa Rio Hondo, ang isang lugar kung saan nangyayari ngayon ang matinding bakbakan. Jessica. Okay, Chino, anong implication na 2 opisyal na yung namatay dito sa bakbakan, no? Si Rama, tapos ngayon si Meneses. Sabi mo kasi close combat na yung nangyayari. Yes. Alam mo, Jessica, parang batay na rin dito sa pakikipag-usap natin sa mga opisyal ng militar. Parang tanggap talaga nila na pag close quarter combat o yung di kita na talaga ang laban ay accepted na talaga nila na magkakaroon talaga ng casualties. Siguro nataon lang talaga na opisyal yung namatay, pero meron din tayong nasasagap mga information dahil nagtitipid na nga ng bala itong mga grupo ng MNLF na natitira dyan sa Lustre Street at sa Santa Catalina at Santa Barbara ay pinipili na talaga nila ngayon kung sino ang kanilang magiging target. Batay na rin dito sa ating nakausap na ilang sundalo sa ground mismo ay sinasabi nila inaabangan daw talaga ng mga MNLF sniper kung sino yung nagbibigay ng komando, kumikilos na parang opisyal at yun daw talaga yung kanilang tatargetin. Okay, nalilito lang ako kasi iba-iba yung statement, no? Sabi ni Governor Hataman sa akin nung Friday, 50 pa ang estimate nila nung mga natitirang MNLF rebels. Pero according to other sources, 30 to 40. Now, if we go by the daily statistics, no, kung hindi ako nagkakamali, average 5 na MNLF rebels yung namamatay. If we go by that count, mukhang matagal pa ito kung 5 ang napapatumba ng government forces na MNLF rebels araw-araw on the average. Personally, Jessica, alam mo yung tingin kong sinasabi nila for the past few days na 30 to 40 na lang yung natitira. Medyo inaccurate ito dahil yun na nga, nabanggit mo na nga, may parang 5 everyday na namamatay na MNLF. So if susundin lang natin yung logic na ito ay dapat wala na rin natitira. Pero kanina lamang dito sa barangay Tugbungan ay nakakuha tayo ng intelligence report na abot daw sa 40 naman. Ito yung bagong grupo na natagpuan dyan sa Bakawan, bagamat hindi rin binubura nitong ating source na maaaring ito pa rin ang bahagi ng mga puwersa na naroon nga sa KGK building o doon sa may Santa Catalina. Pero definitely may disconnect o medyo may problema doon sa sinasabi na 30 to 40 na natitirang miyembro ng MNLF kung pagbabatayan lamang natin dito yung ating nakikita o na-observe sa mga nagdaang bakbakan o yung bagong siklab na bakbakan nitong mga nagdaang araw. At saka kahit na-recover na yung ilang gusali at ilang lugar, no, na unang pinag-breakoutan nung bakbakan, Chino, napansin ko lang at kahit na may mga lugar na rin na meron na ring problema ngayon like Rio Hondo, Marikina, etc. Pero hindi nila iniwan yung previous na mga sinakop nila nung una, di ba? Yung mga Santa Catalina, Santa Barbara. May fighting pa rin dun eh. Tama ka dyan, Jessica, dahil may pinakita ngang mapa sa atin kanina yung ilang opisyal ng militar kung saan pinapakita talaga na parang lumalabas lang talaga na yung 3 barangay ay sakop pa rin nila, pero hindi naman talaga kasi these are barangays na magkakadikit. Kung kaya't merong pinwestuhan talaga na tinatawag na strong points bukod dun sa KGK building, ay bago pa sila pumasok dito sa KGK building, yung MNLF, may na-identify na talaga silang mga tao kung saan, mga building, kung saan pwede talaga nila pagkutaan in case mag-retreat sila. Dapat nating tandaan, Jessica,
yung mga MNLF na pumasok dito sa Zamboanga City sa pangunguna ni Ustad Jaber Malik ay sanay na talaga ito sa bakbakan, di lamang dito sa Zamboanga kundi maging doon sa Hulo kung saan halos walang tigil yung pagtugis sa kanila doon. So yung lumilitaw talaga daw ngayon ay bukod doon sa KGK building ay may na-identify silang ibang mga strong points at dito sila nag-fallback at ngayon ito na yung subject ng clearing operations ng militar. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan sa Zamboanga, Chino Gaston.